Buksan natin ang ating mga Biblia. Tiago, chapter 1, verse 2 hanggang 4. Santiago. Okay, pakibasa. Brother Cesar. Basahin po natin ang mabuting balita ng Panginoon. Santiago, chapter 1, verse 2 hanggang 4. Mga kapatid, mag-alala kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na napatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Salamat sa Palakpakan natin ang pagkakabasa ng salita ng Diyos. Good morning. Good morning. Sabihin niyo sa katabi niyo, good morning. Good morning. Okay, makakaupo na tayo. Sabi dito mga kapatid, mag-alala kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Tayo po kasi lahat dumaranas talaga ng pagsubok. Amen ba? Pagsubok, ibig sabihin yung ating katatagan, yung ating paniniwala ay talagang sinusubok ito. Hindi naman tayo susubukin kung hindi natin ito makakaya. Eh sabi dito, dapat ninyong malaman na nagiging patatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Paano daw nagiging matatag yung ating pananampalataya? Pag dumaraan sa mga pagsubok. Sa pamamagitan ng pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Yung pagiging ganap ng isang tao doon sa kalagayang walang pagkukulang ay napangyayari ito kapag yung katatagan ay nagpapatuloy sa atin. Kaya ang mensahe natin ay pinamagatan natin itong faith and wisdom. Pakiulit po. Faith and wisdom. Yan, pananampalataya at karunungan. Ito ay isang pahayag na naglalarawan ng kahalagahan ng pananampalataya. Ito ay isang pahayag na naglalarawan ng kahalagahan ng pananampalataya sa Diyos at kay Hesukristo sa buhay ng isang Kristiyano. Tayong mga mananampalataya, tayong mga tagasunod ni Hesukristo, ito yung paglalarawan ng tunay na kahalagahan nito. Yung katatagan sa pananampalataya natin sa Diyos. Mahalagang maintindihan natin na hindi lahat ay nagtutuloy sa paglilingkod dahil ang iba dyan ay tumitigil. Ang iba dyan ay nagdaramdam, ang iba ay nawawala, ang iba ay tumatalikod. Dahil hindi nangyari ang katatagan. Ano ang ibig sabihin? Ang pagtitiwala at pag-aalalay sa sarili, sa Diyos, at sa Panginoong Hesukristo, ang siyang batayan ng pundasyon kung saan nakatatag ang ating lakas. Katatagan sa mga pagsubok at tamang paraan ng paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Ulitin ko, ang ibig sabihin nito, ang pagtitiwala at pag-aalalay
Ibig sabihin, yung sarili natin, inaalalayan natin na maging matibay tayo dito, maging matatag tayo dito. Yung pag-alalay ng ating sarili sa paglilingkod sa Diyos at sa Panginoong Heso Kristo ang siyang batayan ng pundasyon. Yon. Kung saan nakatatag ang ating lakas, katatagan sa mga pagsubok, at tamang paraan ng paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Kasi dumarating po talaga yung mga, halimbawa, masigla tayo. So, napakasigla natin, ang saya-saya natin, lagi natin kasama yung bawat isa sa atin. Pero yung may dumating sa ating kakaiba, may dumating sa ating kakaibang pagsubok. So, parang napag-iisip mo, ano kaya, magpapatuloy pa ba ako o hindi na? Kasi parang nakakaya na, parang ako ata ang pinag-uusapan. So parang hindi ko na kaya yung ganito. Siraan doon, siraan dito. Parang ayoko na talaga. Yung mga ganon. Samantalang, sabi doon, ang katatagan ng paglilingkod sa Diyos ay nasusukat sa pamamagitan ng mga pagsubok. Kaya nga, pansinin ninyo, tayo mga nag-aral ng elementary, mayroon tayo noon na 6 years, then natapos natin ang bawat baitang ng pag-aaral sa ilalim ng pagsubok. Hindi pa kasama yung K-12. So yung taon ng pag-aaral natin, hindi naman tayo nakarating sa grade 2, grade 3, grade 4, grade 6 hanggang sa high school. At hindi tayo umangat sa baitang ng ating pag-aaral kung hindi tayo dinaan sa mga test, exam. Oo, ganun yun. Yun ang pagsubok, exam. Sinusubok ka sa pamamagitan ng exam. Yung exam kasi yung mga tanong, yung mga essay, yung mga multiple choice, yung fill in the blank. Yung essay, sinusubok doon kung sino ka nga. Yung multiple choice, ganun din kung marunong ka nang pumili doon sa katanungan na iyong isasagot. Kahit sabihin natin yung sagot na andoon na multiple choice pipili ka. Pero kahit sabihin natin na andoon na, talagang sinusubok talaga kung marunong ka at maalam ka. Ganon din sa paglilingkod. Sa paglilingkod natin, akala natin, pinipersonal tayo ng kasama natin, akala natin, may mga taong pinagkakaisahan tayo, hindi natin naiintindihan at nauunawaan. Yun pala'y paraan din upang tayo ay subukin. At kung tatatag tayo at magpapatuloy tayo sa ganong panunubok at ikaw ay nagiging matatag, doon natin nakikita ang angat ng ating pananampalataya. Amen. Pakibasa ito. Tulad ng isang gusali, kayo'y itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta. Na ang batong panulukan ay si Kristo. Yun. Tignan ninyo ha. Tignan nyo kung paano nangyari ito. Tignan nyo. Tayong mga naglilingkod sa Diyos, itinulad tayo sa isang gusali. Ano ba yung gusali? Ay, marunong ha. Ang galing niya sumagot ha. Parang grade 6 ka na ngayon. Pati grade 3 lang Grade 6 na. Okay. Sabi dito ha, tayong lahat inihambing doon sa isang gusali. Ay, maganda to Di gusali tayo. Sabi dito, kayo'y itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta. Ayan. Kung pag-uusapan ang paniniwala tungkol sa Diyos, dapat yung paniniwala mo tungkol sa Diyos ay matibay.
Yon. Pwede kasing mangyari, naniniwala ka sa Diyos, pero masusubok yan kung talagang naniniwala ka. Bawa, sinaktan ako ng kapatid ko at talagang ganun ang tindi niya. Ayaw niya na akong tanggapin bilang kapatid. O, di ba? Di ba naniniwala ka sa Diyos? O, gano'ng katibay yung paniniwala mo? Yung paniniwala na tinutukoy doon, pundasyon. Yung gusali, hindi magiging matibay yung building kung walang pundasyon. At ang pundasyon ng ating paniniwala tungkol sa Diyos ay itinayo ng mga apostol at mga propeta. Sino yung propeta? Sila yung tagapagsalita ng Diyos. Hindi kinakausap ng Diyos yung lahat ng tao. Ang kinakausap niya lang yung isang tao. Pwede niya kausapin ang tao sa panaginip, yung propeta na yun. Pwede magbigay ang Diyos sa iba't ibang pamamaraan o direktang pakikipag-usap mula sa taas at may tinig silang naririnig. Ang tawag doon, propeta. Ang paglitaw ng propeta, nangyari lang ito dahil yung mga hari ng bawat bansa, hindi na sila sumusunod sa panuntunan ng gusto ng Diyos na mangyari at umiral sa daigdig na ito. Ang gusto ng Diyos, yung kanilang pamumuhay sa pamumuno ng hari ay maging tama. Ay dahil hindi na tama yung pamumuno ng mga hari, saka ngayon lumitaw ang propeta. Ang layunin ng propeta, pagsabihan sila, alam niyo ba mga propeta, dinadala sila nito sa kung ano ang ibig sabihin ng Diyos. Noong una pang panahon, yung mensahe ng Diyos na ibinigay sa mga propeta at sinasabi sa mga tao noong unang panahon na yon, ang siyang pundasyon ng paniniwala ng tao. At nung nawala na nga sa panahon ng mga propeta, nagpatuloy ito sa panahon ng mga apostol. Sino naman ang mga apostol? Mga alagad ni Kristo. Yung building, di ba tayo? Saan itinatayo ang building? Sa may matibay na pundasyon. Ano ang pundasyon? Tinayo ng mga apostol at mga propeta. Kaya nga binabasa yung Biblia para yung paniniwala natin, hindi interpretasyon ng nagsasalita o sino mang tao, kundi mayroong pinaghugutan ang sulat ng mga propeta at sulat ng mga apostol. Kaya nga tawag sa atin, Roman Catholic, Iglesia Katolika Apostolic Roman. Yon. Yung ating pananampalataya ay nakapundasyon sa mga apostol. Kaya Katolika Apostolika Romana. Apostol ang haligi ng ating pananampalataya. So yun ang sinasabi diyan, na kung saan naman na ang batong panulukan ay si Kristo. Tingnan nyo to, lilinawin ko to ha. Diba, kahit na yung building may mga haligi na tinuro ng mga propeta at mga apostol. Sige nga, unawain ninyo to. Ang bahay, kahit may haligi, kapag yan ay itinayo sa hindi matibay na kalagayan, para daw yan nilagay sa buhangin na dumating ang bagyo at hangin, yan ay natangay. Samantalang yung bahay sa bato, kahit anong bagyong dumating at malakas na hangin, hindi yan nawawala. Tayo ang building at ang haligi na nagbibigay ng tibay sa building na pananampalatayang nagmula sa mga apostol at mga propeta, ang pinagtayuan nito'y si Kristo. Pundasyong tinatag
ng mga apostol sa ilalim ng pananampalataya ng Panginoong Hesus Kristo, matibay tayo. Sama-sama.